Po, Anthony and Jerry, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin sa DZRH. Apo. Bago po binanggit ng Pangulo sa SONA yon, alam nyo na ito'y sasabihin ng Pangulo. Opo, maingat pong pinaghandaan ito. Katakot-takot po ng mga numero ang aming tinignan para siguradong mangyayari, hindi drawing lamang. So ito po ay sa lahat ng mga DOH-run hospitals sa buong bansa. Opo, meron po tayong 87 na mga ospital sa buong bansa natin. Yung mga mas kilala sa yung mga malalaki, East Avenue Medical Center, yung Tondo Medical Center, isa rin yan sa Tondo, DOH yan. Sa Cebu, yung Vicente Soto, malaki rin yun. Sa Tacloban, sa Eastern Visayas Medical Center. Sa Davao, yung Southern Philippines Medical Center. Magandang ospital yun. Yes, sa norte naman, yung ITRC, Ilocos Training Regional Medical Center. Yan po yung malalaki. Halimbawa nung yung mga 87 natin na DOH hospitals. Meron bang mga government hospital na hindi under DOH? Marami po, Jerry. Dahil kunyari, halimbawa po, yung pong mga district hospital, karaniwan po yan ay pag-aari ng probinsya. LGU po yan. Okay. Yes. So hindi kasama yon. Hindi po. Sa ang selection criteria ho kasi sa sinasabi, yung pinagpilian, una dapat kompleto sa gamit. Kasi mahirap kasi yan, Tunying, 'di ba? Pag sinabi na parang libre pagdating mo, walang ultrasound, walang CT scan. Actually, doon nanggagaling yung balance billing. Sa aming obserbasyon na nangyayari, maaaring zero nakalagay doon sa dating polisiya, pero pinapunta kasi sa labas. Ako po kasi tubong PGH, kaya it is from personal experience. Pag hindi ho available doon sa ospital, matagal na ho naman to, 15 years ago. Hello ho kay Director Gap Legaspi. So ang nangyayari po, Dr. Legaspi, good morning. Good morning po. Pupunta sa labas sa isang laboratory. Naku, literal na tinuturot na with kayo sa Taft Avenue, tapos nag-aantay doon, nakaantay yung mga butika, iba-ibang mga butika. Tapos ang mangyayari doon, technically, zero bill ka kasi hindi nga naman siningil ng PGH ng ospital. Pero pagtawid mo, dun ka sa resibo ng mga butika. Pero ngayon, ano kaibahan ng zero balance billing na ito ngayon? Yes. So, ang tinanong sa amin ng Malacanang, ano bang kailangan gawin para mawala yung ganong tatawid pa, nagkakaroon, pati yung PF, Katunying, nagkakasingilan sa labas. Kita tayo sa ganitong opisina, doon na lang ho tayo professional fee ng doktor. So, hindi naman ho lahat ng doktor. Doktor rin po ako. Pero may mga ganun na sumasideline. Nga. So, sabi ng Pangulo, ano bang kailangan gawin? So, tinignan namin yung budget ng DOH. Sabi, kung lahat ng gamot, kagamitan, saka PF ay binabayaran na doon pa lang sa accounting ng ospital, saan ba kumukuha ng pambayad? Ang sagot doon sa MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses. Budget. So, ang sabi ng Secretary of Finance tsaka ang Secretary of Budget and Management, magkano ba ang kailangan? So, nag-compute. Nasa mga 1.3 million something patients ang nakita nung 87 DOH hospitals in 2024. May may mga average yan. Ano ang average? Siguro ilagay na natin sa 30,000 kada pasyente. Siyempre may mas mahal, may mas mura. Lumabas doon, kailangan ng 15%, 15% na increase doon sa budget for next year. Pero, which is equivalent to yung exact number hindi ko masabi, pero nasa mga 20-something billion pesos na dagdag. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Mga 20 billion. Matinding pag-aaral at computation pa lang ginawa dyan para lang maisakatuparan yan. Gusto ko lang linawin, ano yung nasa loob nung binabanggit na basic accommodation? Ayan. So, dun sa ating batas, Jerry, dun sa Universal Healthcare Act, meron tayong legal definition ng basic accommodation. So, merong regular meals, merong shared accommodation. So, hindi pwedeng nag-iisa. Private room na mag-isa. Hindi pwede yun. Ito interesting. Nung ginawa yung Universal Healthcare Law noong 2019 at makikita nyo sa batas nakalagay with electric fan or fan ventilation. So yung mga abogado nagkakamutan ng ulo ngayon kasi 'di ba sabi nga nila pag tinaga mo sa batas ano man mangyari yun ang batas Duralex Sedlex. Nung nakita nung ibig sabihin ba pag nag-aircon hindi na basic. Ayan ang katotohanan sa 87 hospitals ng DOH nasa 40 na po ang air condition yung mga ward.
Sabi Paano naman, yun? Paano yun? sabi namin, well, number one, kailangan amyendahan na yung UHC law, no? Alisin na yung electric fan na yan. Oo, sobra naman, di ba, na ano pa, nataga pa sa electric fan. Pero sabi nga namin, walang problema yun kahit aircon kasi kaya nung pasweldo, kaya nung kuryente dahil nga kinukuha dun sa MOOE. Okay. Ayun, no. So, kung Basic. yung ward, ito yung ward, di ba? Yes. Pero hindi meron kasing pasensya na doon sa mga ibang public hospital pag sinabing charity ward, talagang mabuti pa nasa bahay na lang ako kaysa sa Totoo yun. ano bang itsura nung libre? Ako rin po laking PGH nga po tayo, no? Mahal na mahal ko ang aking institusyon. Nang naalala ko yung mga ward ng PGH noon. Okay. Nung ako po ay nag-aaral pa bilang doktor, circa 2003 to 2008, pag pumunta ho kayo sa ward, talagang alam nyo galing kayo sa ward kasi yung amoy dumidikit sa damit ninyo. Totoo yun. Hindi na ho ganun ngayon yung mga ward. Okay? Ang PGH malaki na ho ang in-improve. Nagkaroon na sila ng better ventilation. Bagamat hindi pa naka-aircon, sa pagkaalam ko yung mga ward, may mga portions na nag-aircon. Pero dun sa DOH hospitals, dito kami nagulat. Nung rumonda kami ni Sec last week ho, no, dahil dun sa bagyo, napadaan kami sa East Avenue. Yung paanakan, yung mga nagre-recover ng mga nanay, air-conditioned na po. Magaganda ng napuntahan ko din minsan yung East Avenue, ang laki na ng in-improve. Okay, pero yung sakop nito, paki-describe nyo nga. So yung basic yung baka sampuan yun. Ang basic accommodation charity ba yon? Charity lang? Yes. Ang termino pa rin is yung charity ward. Medyo iniiwasan lang namin pero pwede naman nating sabihin kasi nga nagkaroon ng negative connotation pag sinabing charity. Baka nga pwedeng alisin na natin yung pangalan na yun. Pagka kasi may charity, parang okay na yun ba? Palimos, ganyan. Yun nga po. So actually, isa yan sa mga nagkakamot. Hindi naman kami branding experts sa DOH. So sabi namin, paano ba natin tatawagin to na hindi nagkakaroon nga nung sinaunang interpretation na pangito? Kasi, Jerry, yung sa East Avenue, nagulat nga ako personally, no, nagronda nga kami. May mga kwarto, 4 or 3 lang sila. So, semi-private yung datingan. Pero, sabi sa amin ng East Avenue, ward pa rin po ang tawag nila doon. At may TV. Sabi nga, baka nakamonitor ngayon sa DCRH. So, sabi namin, parang kaya naman pala kung tutuusin. So, yun na po yung ginagawa ngayon. And sabi nga ni Secretary Erbosa, hindi pwedeng mananatili tayo doon sa dating model na, ay basta basic pasang-awa. Ang halimbawa dito, ang hambing namin, parang eroplano yan eh. Di ho ba? Lahat naman tayo, hindi naman ako nag-business class, sumasakay ako sa economy. Ang importante, nakaka-take off ka ng buo, landing ka ng buo. Ganoon din sa pasyente. At sabay kayong darating. So, okay, doon tayo sa ward, okay tayo dyan. Ano pa yung inclusion? So, lahat ng mga gamot, lahat ng serbisyo ng doktor, in other words, kung dekalidad yung doktor dan sa mga ospital, kung ang tinitingnan niya is yung private, so to speak, siya rin naman yung tumitingin sa charity eh. Hindi naman nag-iiba ng utak yung doktor kapag lumipat ng pasyente. Pareho pa rin yun. Tama ito. Kahit sa mga private hospital, nagbabago ang rate ng kwarto at doktor. Ng kwarto at doktor. Ng doktor tsaka yung bayad, depende sa kwarto. Tama yun ka, Jerry. Again, ito, personal experience. Pag ang pamilya ko, pinapagamot ko bilang doktor, titignan nyo po yung room rate kung balak nyo po mag-private, ha? Kasi po, pag mas mataas yung rate ng kwarto, sumusunod po yung PF ng doktor. Importante yan. Because ang logic is na monitor ko nga ho kayong dalawa kanina, no, na if you can pay, then you pay. Kasi yun yung signal nun. Sabi ng mga doktor, fair is fair. Kung gusto mo na may sala ka, yung sweet, di sweet rin ang singil ko sa'yo. It's about fair, di ba? Yes. Pero pag naawa yung doktor at nakita na pobre, malambot rin po ang puso namin. Pag nakita namin hindi kaya magbayad to, talagang mini-wave po yung mga PF. Kumbaga kung napilitan lang na mag-private, may ganun kasi. Dahil wala nang available. Napipilitang mag-private, yun. May mga ganong sitwasyon. Okay, libre ang PF ni Doc, libre ang gamot. May gamot ba? Meron po. Available ba ang mga gamot na yung at least yung basic na gamot? Yes, available po yan. Isa yan. Pero nakikita rin namin isang challenge. Yan yung binanggit ni Sec Herbosa kahapon sa kanyang interview dun sa Posona. Yung mga ibang gamot kasi wala pa sa tinatawag na Philippine National Formulary or Drug Formulary. Ano po yung formulary? Mabilis ang paliwanag. Listahan po siya ng mga gamot na pag ikaw ay gobyerno, doon ka lang pwedeng bumili. Ngayon, medyo tumagal na yung updating nun. So may mga gamot na makabago na hindi pa na idadagdag
idadagdag doon. So, ang sabi ni Secretary, meron naman pong paraan na usually dinadaan po yan na dun sa mga tinatawag nilang consignment na parang bumibili ng bulto-bulto tapos hindi siya dumadaan dun sa butika ng ating ospital. Pero magiging accessible siya ultimately dun sa pasyente. Sa procedure, ASEC, pasok ba lahat dyan kahit anong ginawa? Inoperahan, pinalitan ng puso, pinalitan ng atay. Kung may puso. Kung may puso. Meron lahat ba ng sakit yan at lahat ng procedure na ginawa sa ospital na yon ay walang babayaran yung pasyente? Yes ka, Jerry, kasama yan. No? So, nung pinaaral din sa amin yung technical, tinignan namin, may mga mahal kang procedure tulad ng atake sa puso. Kailangan nga nung angioplasty na sinasabi. Okay, yun, medyo mahal yun. Hindi siya kasama, pero meron kasing PhilHealth na heart attack package. Yes. Sasaluhin naman siya ng PhilHealth. In-announce din ni Presidente yun. Yes. So yung ating zero balance billing, parang ano yun magkakakabit lahat niyan. Si DOH ang sasagot dun sa mga tinatawag na mga average, yung mga bultuhan, maramihang bilihan. Pero pag may mga pumapalo ng mga 500,000, which is yung angioplasty, sumasagot si PhilHealth. Ganun po yung nagiging arrangement niya. So kakapit bisig ngayon yung DOH at ang sa PhilHealth. basic at saka yung PhilHealth at pagkakulang pa ito na yung pinag-uusapan natin sa ayaw sa gustong mamalimos kay Congressman. Yung sa mga guarantee yung letter. guarantee letter, pwede pa ba yung ma-avail? Actually, katunying ka, Jerry, natanong sa amin yan no, mga 2 weeks ago yung nagkaroon ng issue, di umano, na mabagal daw yung pagbayad. Sabi namin, una sa lahat, bawal yun eh. Ang guarantee letter, tawag po dyan, is yung parang literal na may sulat, tapos may letterhead ng kung sino man yung nag-issue ng guarantee letter. Sabi nga ng Secretary Erbosa, hindi ho ba pagka may guarantor, ibig sabihin, kung sino nakapirma, siya yung magbabayad. Siya sisingilin. So sabi namin, and this is actually against dun sa Supreme Court ruling, yung Belhica versus Ochoa ba yun, yung 2013 na sinabi na bawal na yung PDAF. So sabi namin, hindi naman po sinasabing ayaw natin makipagtrabaho sa mga nag-i-issue ng guarantee letter, pero magkalinawan po tayo na ito po ay pera ng ehekutibo. Actually, pera ng bayan na ini-implement ng ehekutibo ng DOH. Ganun po. Kaya nga, tama kayo dun eh. Kapag may mga lumalapit sa atin, sabihin natin, Congressman, meron ba kayong pondo rito? Sa ganitong ospital? Meron. Ang kaltas naman nun sa DOH eh. Yes. Sa budget po ng DOH, budget ng bayan at budget ng DOH nanggagaling po yun. So, sabi naman po namin, baka mali po kasi yung konsepto na ginagaranti ito ng kung sino man. Wala ho namang masama kung may request. Okay? Kasi yun naman po yung like ang DSWD, malinaw rin po sa ganyan, no? Pag meron silang request letter, syempre, hindi naman ho tinatanggihan ng request ng kahit saan nanggaling yan. Basta yan po ay Pilipino. Sinasagot po. Mabalik po ako dun sa basic accommodation. Yes. Wala bang walang ceiling sa amount? Ako, parang kayo yung gabinete na tinatanong kami. Hindi, kasi nga ito exactly yung mga tanong ng Malacanang na dapat pulido lahat nito. So, theoretically, Katunying, wala siyang limit kasi nagtingin kami dun sa statistika. Mabibilang mo lang ilan yung mga lumalampas-lampas eh. Pero para nga hindi magkaroon ng masyadong tinatawag sa English yung moral hazard. Ano yung moral hazard? Ibig sabihin, di ba na magkasakit ako, may sasagot naman sa akin eh. Di ba nung uminom ako ng yung atay ko, may liver transplant naman. So ang warning dun is, hindi po sasagutin, pero hahanapan ng tulong. At yun po yung tinatawag na catastrophic fund. Sa ating parang financing system, yung MAIFIP na kilala ngayon, yan talaga yung catastrophic fund eh. Ito kasi yung model na sinunod ng ating Pangulo, ng ating Secretary Erbosa. Yung Singapore, meron niyang budget ng ospital, meron niyang health insurance, tapos meron siyang catastrophic fund. Kapag hindi na kaya ng budget ng ospital, hindi na kaya ng health insurance, papasok yung catastrophic fund. Pero yung catastrophic fund, hindi po yan discretionary. Ibig sabihin, merong licensed social worker na tumitingin. Na talagang malala, kasi yun ang talent ng mga social worker na trained sila, licensed sila for that. Alam nila kung sino yung totoong mahirap sa naghihirap-hirapan lang. Ayun. Okay.